Bago natin simulan ang aking kwento, dasal ko sana na nasa mabuti kayong kalagayan saang sulok man kayo ng mundo naroon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan po ito ng kaibigan ko. Pista noon sa baryo nila. Kaya gabi na raw siya nang nakauwi galing peryahan. Habang naglalakad raw siya, sa di kalayuan may nakita raw siyang babaeng nakaputi na pasalubong sa kanya. Doon raw sa daan nawala ng mga bahay. Pero nagtaka raw siya dahil ang mga paa nito ay di raw gumagalaw. Kaya napatigil raw siya at kitang-kita raw ng mga mata niya na nakalutang lang ito at patungo raw sa kakahuyan. Kaya biglang tumindik ang balahibo niya sa buo niyang katawan at napatigil sandali. Nang nawala na raw ito ay kumaripas raw siya ng takbo patungo sa bahay nila at hindi inaalintana ang madilim na daan. Nang nakarating na raw siya, sinabi niya agad ito sa nanay niya. Ang sabi niya, "Nay, totoo pala yung sinasabi ng kapitbahay natin na may nagpapakita na nakaputing babae doon sa daan na wala ng mga bahay. Akala ko ay gawa-gawa lang niya yun. Pero ngayon ay naniniwala talaga ako, Nay, dahil ako mismo ang nakakita sa babae nakaputi na nakalutang." Ang sagot naman ng nanay niya, "May nagpapakita talaga dyan dahil marami na ang nakakita sa babae nakaputi na lumulutang." Kaya simula raw noon ay hindi na raw siya nagpagabi sa pag-uwi dahil natatakot na raw siya. Ang pangalawa kong kwento, tuwagin na lang natin sa pangalang Jerry. Si Jerry, siya ay kakilala ko. Isang araw raw ay na-admit siya sa isang ospital. At may pagkakataon raw, na siya lang ang mag-isa na naiwan dahil kumain pa ang kapatid niya sa labas. At habang nakahiga raw siya, ay nakarinig raw siya ng iyak. Siya lang naman ang mag-isa doon. Kaya kinalabutan raw ang buo niyang katawan. At nang nakarating na raw ang kapatid niya, sinabi niya agad ito sa kapatid niya na may narinig siyang isang iyak ng babae. Ang sagot naman ng kapatid niya, baka raw pasyente lang raw sa ibang kwarto. At nang sumunod na naman raw na gabi, ay nakarinig na naman raw siya na may umiiyak. Kaya bumangon raw siya at pinakinggan niya ito. Nanggagaling raw ito sa katabing kwarto. Pero nagtaka raw siya dahil nakalabas na ang pasyente doon. Nang sumunod na gabi na naman, habang natutulog raw siya, mga bandang 9:00 ng gabi, ay bigla raw siyang ginising ng kapatid niya. Ang sabi ng kapatid niya, Kuya, gising, gising." Kaya napagising raw siya kaagad. Ang sabi ng kapatid niya, "May naririnig akong umiiyak na isang babae diyan sa kabilang kwarto." Ang sagot niya naman, "Di ba, tama talaga ako na may umiiyak na babae. Yan lagi ang naririnig ko sa tuwing ako lang ang mag-isa." Kaya kinalabutan raw ng kapatid niya sa narinig. At nagtanong-tanong raw sila sa mga nurse doon. Ang sabi ng mga nurse doon, totoo raw na may naririnig silang may umiyak dahil minsan raw ay naririnig din nila ito. At may sabi-sabi kasi na kung mamatay raw ang isang tao na hindi niya matanggap ang kanyang kamatayan, ang kaluluwa raw nito
ay hindi raw matahimik at lagi raw itong napaparamdam. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento. Ang pangatlo kong kwento. Ang kwentong ito ay karanasan ko at karanasan din ng nanay ko doon mismo sa bahay namin. Isang araw, biglang dumating yung tiyo ko galing Cebu. Kasama niya ang dalawa niyang anak. Ang sabi niya sa nanay at tatay ko na naghiwalay na raw sila ng asawa niya. Kaya doon muna sila tumira pansamantala sa isang kapatid ng tatay ko na babae. At sa kalaunan rin naman ay gumawa rin siya ng sarili niyang bahay na malapit lang din sa bahay ng kapatid ng tatay ko na babae. At yung tiyo ko na yun ay lasinggero pero mabait naman. Kaya malapit ako sa kanya, pati na din ang nanay ko. Isang araw, ibinili niya ang mga anak niya sa amin. Ang sabi niya, samahan ko raw muna doon matulog sa bahay nila dahil maghahanap raw siya ng trabaho. Kaya sinamahan ko naman agad ang mga anak niya. Nang sumunod na araw ay nagtanong-tanong ako sa bayaw ng tatay ko, yung asawa ng kapatid ng tatay ko na babae. Ang sabi niya, doon raw nagtatrabaho ang tiyo Tonyo ko sa tubuhan. Ang sagot ko naman, ganun ba Noy? Lumipas ang ilang araw ay natapos na ang pag-harvest ng tubuhan. Kaya ang may-ari ng tubuhan ay nagpasalamat sa mga trabahador niya at napagdesisyonan niya na maligo sila sa dagat. At dahil may sarili itong truck, kaya doon sila lahat sumakay papuntang dagat. Kaya maraming inuman na naman. Kaya yung tiyo ko ay lasing na naman sa panahong yun. Nang dumating na ang alas 4 ng hapon, ay may balita kaming natanggap na ang tiyo ko ay nalunod raw ito sa dagat dahil sa kalisingan ito at dinala raw ito sa ospital. Kaya sinabihan ng tatay ko yung bayaw niya na ikaw na lang ang pumunta sa ospital para madali. Kaya ginamit ng bayaw ng tatay ko ang sasakyan sa barangay namin. Isa kasi siyang kagawad sa barangay namin. Nang nakarating na sa ospital ang bayaw ng tatay ko, nakausap pa raw niya ang tiyo ko, pero naka-oxygen na ito. Ang sabi nito, Noy, ang mga bata nasaan? Ang sagot naman ng bayaw ko, nandun sa bahay, huwag kang mag-alala sa kanila, okay lang sila. Pero pagdating ng alas 8 ng gabi, ay bumigay na ang katawan ng tiyo ko dahil ang baga niya ay napuno pala ng tubig. Kaya binawian siya ng buhay. At sa oras ding iyon, habang ang kuya ko ay nasa balkonahe namin nakaupo, ay may nakita raw siyang isang tao na dumaan bigla sa harapan niya at kahuwig raw ito ng tiyo ko. Kaya agad siyang pumasok sa bahay namin at sinabihan kaming lahat. Ang sabi ng kuya ko, may biglang napadaan raw na isang tao sa labas ng bahay namin at ang kilos raw nito ay parang tiyo ko. Kaya doon na kami kinabahan at kinilabutan. Lumipas ang 2 oras ay biglang dumating ang bayaw ng tatay ko. Ang sabi niya, wala na raw ang tiyo namin. Kaya nalungkot kami at napaiyak na lang sa sinabi ng bayaw ng tatay ko. At pagkakinabukasan ay dumating na ang patay niyang katawan
doon na nagsimula ang mga pangyayari na katakot-takot. Isang gabi, habang nasa burol pa ang tiyo ko, nasa mesa lang ako noon nakaupo dahil nag-aantay na maluto ang niluluto ng nanay ko doon sa kusina, at ang tatay ko naman ay nasa sala lang nakaupo. Habang nagluluto ang nanay ko, ay napasigaw ito bigla dahil biglang pumutok ang ilaw namin sa kusina. Ang sabi ng nanay ko na takot, "Uy, Tonyo, wag mo naman akong takutin. Alam kong ikaw yan." Kaya napatakbo ang tatay ko patungo sa kusina, at ako naman ay di makatayo sa kinauupuan ko para akong natigilan. Dahil yung tiyo ko noong buhay pa siya, doon kasi siya dumadaan sa kusina namin kung pupunta siya sa bahay namin. At lagi rin yan ginugulat ang nanay ko. Nang sumunod na naman ng gabi, umuwi ako sa bahay namin galing sa burol ng tiyo ko dahil inaantok na ako sa panahong yun. At ako lang ang mag-isa na umuwi sa bahay. Nang pagdating ko ay okay pa naman, pero noong nakahiga na ako sa kwarto namin, may narinig akong may naglalakad sa kusina namin. Kaya tinawag ko, baka ang nanay ko lang na umuwi na, pero walang sumasagot sa mga tawag ko. Kaya bumaba ako para tingnan ito. Nang pagtingin ko ay wala namang tao sa kusina. Kaya kinilabutan ang buo kong katawan, at ilang sandali biglang namatay ang ilaw namin. Kaya kinapakapa ko yung switch ng ilaw namin dahil sobrang madilim. Ngunit ilang sandali ay bigla itong umilaw ulit at bigla namang namamatay hanggang patay sindi na ito. At dahil sa takot ko, napatakbo ako palabas ng bahay namin at bumalik na lang ako doon sa burol ng tiyo ko, at sinabihan ko agad ang nanay at tatay ko. Kaya ang sabi ng nanay at tatay ko, "Kausapin mo ang tiyo mo." Kaya kinausap ko agad ang tiyo ko na nasa loob pa ng kabaong. Simula noon ay hindi na siya nagparamdam. Nang dumating na ang araw ng libing niya, habang papunta kami sa sementeryo, iyak ng iyak yung dalawa niyang anak, na ang isa ay 6 years old at ang isa naman ay 8 years old. At habang papalapit na kami sa sementeryo, biglang dumugo ang ilong niyang anak na lalaki na 8 years old, at pulang-pula ang mukha nito at sobrang lakas ng tagas ng dugo sa ilong. Kaya tinanong namin kung okay lang ba siya. Ang sabi ng bata, ang bigat raw ng pakiramdam niya, para daw may nakasakay sa kanya. Kaya sinabihan siya ng tiya ko na baka ayaw ng tatay mo na umiyak ka, pero iyak ng iyak pa rin ang pinsan ko. Sobrang naawa talaga ako sa mga pinsan kong yun. Lumipas ang ilang linggo ay dumating bigla ang nanay nila galing Cebu, at pagkatapos ay dinila na sila sa pag-uwi nito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan po ito ng tatay ni Rico. Ang kanyang tatay ay isang manunuba o kumukuha ng katas ng niyog para gawing alak. Nagkwento ang tatay ni Rico tungkol sa napatay nitong aswang at kung paano niya ito napatay. At seryosong nakikinig si Rico sa kanyang tatay habang ito'y nagkukwento. Nangyari ang lahat ng to doon mismo sa lugar na tinatawag na Kauswagan. Mga bandang 3:00 raw ng madaling araw noon, at bilog na bilog ang buwan sa panahong yun, at sobrang maliwanag raw ito. Sa di kalayuan may napansin siyang babae
na nakaupo sa may daan. Dahil nasisinagan ito ng buwan, ipinagwalang bahala niya lang ito at agad na umakyat sa puno ng niyog para kumuha ng tuba. At di niya akalain sa pagtingin niya sa babae na nakaupo ay wala na ito sa kinaupuan niya. Nilingon-lingon pa raw ito ng tatay niya pero hindi na raw ito nakita. At nagtaka raw ang tatay niya at nagpatuloy lang raw sa pag-akyat ang tatay niya. Pero nakailang hakbang pa lang raw ang tatay niya ay may biglang humila sa kanya na isang babae. At napasabi raw ang tatay niya, "Animal kang bayana ka." Kung sa Tagalog pa, "Animal kang babae ka." At kahit kapit na kapit ang tatay niya sa puno, ay nahulog pa rin ito dahil malakas raw ang pagkahila ng babae sa tatay niya. Dahil sa galit ng tatay niya, tumayo agad raw ito at hinugot ang itak na nasa tagiliran nito para tagain ang aswang. Pero nawala raw ito bigla at nagtago raw ito sa mga puno. Kaya ang ginawa ng tatay niya, yumuko at lumuhod ang isang tuhod at ang itak ay ibinaon sa lupa. Ilang sandali ay kitang-kita ng tatay niya na papalapit ang aswang sa kanya. Pero alam na ng tatay niya na hindi yun ang aswang, na isa lang yung anino. Dahil ang mga aswang raw ay may kakayahan na mag-orasyon ng panlinlang sa mga mata ng mabibiktima nito. Ang akala mo ay nasa harap mo na ito, pero ang totoo ay nasa likod mo lang pala ang aswang. Dahil maliwanag ang sinag ng buwan sa panahong yun, ginamit raw ng aswang ang pang-orasyon na panlinlang. Pero wais raw ang tatay ni Rico at napangiti lang raw ito. Sabay wasiwas nito ang itak sa likod. Sabay sabi, "Hindi mo ako malilinlang. Alam kong nasa likod lang kita." At natamaan raw sa tiyan ang aswang at nakita niya itong nahiwa na tinatakpan pa ito ng aswang at dali-dali raw itong tumakas papunta sa kakahuyan. Ang hindi alam ng aswang ay namumukhaan pala siya ng tatay niya. Siya pala si Aling Bibang. Kaya ang ginawa ng tatay niya, kumuha raw ito ng sanga ng lalaking papaya. At dahil may butas ito, kumuha raw agad ng tabako at ipinasok ito sa loob ng sanga ng papaya. Ito raw ang paraan para di gumaling ang sugat ng aswang. At nang nag-uumaga na, mga bandang 5:00 na ng madaling araw, ay nagpasya ang tatay niya na puntahan ang bahay ng aswang. Nang nakarating na raw ang tatay niya sa bahay ng aswang, nakita niya na nakabukas ang pinto nito. Kaya dali-daling inilagay ng tatay niya ang hinating 3 piraso na sanga ng papaya na may lamang tabako sa awang ng hagdanan. At pagkatapos ay umakyat na ito. Kitang-kita raw ng tatay niya na nakaratay ito sa kwarto. At naging tao na raw ito. Nang nakita raw nito ang tatay niya, ay bigla raw itong nagsalita. "Patawad ka, Nor. Sana'y mapatawad mo ako. Pagilangin mo na ako. Pangako di na kita gagambalain. Ito ang lanay pahid na sa sugat ko." Pailing lang daw ang tatay niya. Sabay sabi, "Aling Bibang naman oh. Kasalanan mo yan. Kung sakaling ako ba ang napatay mo, wala na sana ako ngayon. Patay na sana na kinain mo na. Ikaw ang nagpahamak sa sarili mo. Kaya magpasensyahan na lang tayo. Diyan ka na nga." Yan raw ang sabi ng tatay niya. At umalis raw agad ito. Nang sumikat na raw ang araw, ay nabalitaan na lang raw ng tatay niya na may nakakitang ibang tao na si Aling Bibang ay nakitang sa kwarto niya na may hiwa ang tiyan nito. Hanggang dito na lang
ang kanyang kwento. Sana'y nagustuhan ninyo. Ang kwentong ito ay ibinahagi sa akin ng aking taga-subaybay na si Ira 130. Nagtitinda ng mga ulam ang nanay niya araw-araw, kaya lagi raw itong umaalis tuwing alas 3 ng madaling araw para pumunta sa palengke para bumili ng lulutuin at iba pang paninda sa tindahan nila. Bago ka pa raw makasakay ng tricycle papuntang palengke, maglalakad ka pa papuntang kalsada. Alas 3 raw ng madaling araw noon. Naglalakad raw ang nanay niya patungo sa kanto para doon magabang ng tricycle. At habang naglalakad na raw ang nanay niya, ay may naririnig daw siyang may para naglalakad na nakasunod sa kanya. Dahil naririnig daw ng nanay niya ang mga yapak ng mga paa, kaya nilingon raw ito ng nanay niya. Ngunit ang paglingon raw ng nanay niya ay wala namang tao na nakasunod sa kanya. At nagtaka din daw ang nanay niya dahil ang mga aso ay tahol ng tahol at nakatingin daw ito sa kanya. At nang pagtingin raw ng nanay niya sa unahan ay may nakita siyang isang matanda, kahawig raw ni Manang Mila, at mabilis raw itong papalayo. Kaya binilisan raw ng lakad ang nanay niya para maabutan niya. Ngunit nang papaliko na raw ito ay bigla raw itong nawala. At doon na lang raw naalala ng nanay niya na bago lang pala namatay si Manang Mila, na isang bumibili rin ng karne sa palengke sa tuwing madaling araw. Nagtitinda rin ito ng ulam noong nabubuhay pa. Kaya tumintig raw ang mga balahibo sa buong katawan ng kanyang nanay at hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman niya. At dahil sa takot ng nanay niya, napatakbo raw ito ng mabilis patungo sa kalsada at napaiyak raw ito dahil sa takot, at sumakay raw agad ng tricycle patungong palengke. Simula raw noon nangyari yun ay napasama na raw ang nanay niya sa tatay niya kung dadaan sa daang iyon. Yun daw ang karanasan ng nanay niya na hindi raw makakalimutan. Tawagin na lang natin sa pangalang Ana. Si Ana ay may lula na isang magkukulam. Isang araw, iniwan si Ana ng nanay niya doon sa bahay ng kanyang lula. Nasa 5 years old pa raw siya noon. At habang naglalaro raw siya, ay bigla siyang tinawag ng kanyang lula. At lumapit naman siya kagad. At may inabot raw sa kanya ang lula niya. Pilit itong pinalunok sa kanya. At nagmamakaawa raw ang lula niya sa kanya. Nalunukin ito. Ang sabi ng lula niya, "Sige na apo, lunukin mo na yan." Nang lumipas ang ilang araw, ay namatay bigla ang lula niya. Di na lang niya inisip kung ano yung ipinalunok ng lula niya sa kanya, at binalawala lang niya ito. Ngunit nang nagkaedad na raw siya ng 18 years old, ay nag-iba raw ang kilos niya. Lagi na raw siyang natulala at wala nang ganang kumain. Lagi raw siyang nagkukulong sa kwarto niya. Kaya labis-labis ang pag-alala ng kanyang nanay, at naisipan ng nanay niya na patingnan siya sa doktor. Ang sabi ng doktor sa kanya ay wala naman raw siyang sakit. Hanggang dumating ang araw na kung ano-ano na raw ang makikita niya, at makakakita na raw siya ng itim na usok at mga kaluluwa ng mga tao
Lumakas pa nang lumakas ang kapangyarihan niya at dumating raw sa punto na natatakot na ang nanay niya sa kanya dahil isang araw raw habang nakahiga raw siya sa loob ng kwarto ay pumasok ang nanay niya para tawagin at pakainin siya. Ngunit biglang napaatras ang nanay niya at natakot sa kanya dahil ang tingin ng nanay niya sa kanya ay isa na siyang demonyo. Kaya doon napagpasyahan ng nanay niya na magpatulong sa albularyo. Ngunit hindi kinaya ng albularyo ang kapangyarihan niya, kaya umalis ang albularyo. Hanggang isang araw ay nakaya na niyang kontrolin ang kapangyarihan niya. Kaya na raw niyang kumausap ng mga kaluluwa ng mga namatay na at marami na raw ang lumalapit sa kanya hanggang dumating daw ang punto na kaya na niyang mangulam ng tao. At kung magagalit na raw siya sa isang tao ay iisipin lang niya kung ano ang mangyayari nito ay magkatotoo raw. Ganyan daw kalakas ang kapangyarihan na ibinigay ng lula niya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Abangan ninyo ang karugtong nito. Ang pangalawa kong kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Tawagin na lang natin sa pangalang Kura. Si Kura ay naninirahan sa Manila. Isang araw ay tinawagan raw siya ng kapatid niya na pauwiin muna sa probinsya nila dahil nagkaproblema ang niyuga nila. Dahil ang tinang nito ay isinauli na sa kanila ang niyuga nila, kaya agad siyang umuwi kasama ang kapatid niya at ang bayaw niya. Nang nakarating na raw sila ay agad silang pumunta sa niyuga nila para asikasuhin ito. At ang niyugan raw nila ay nasa liblib na lugar sa probinsya nila. Nang nakarating na sila ay napagpasyahan nilang na doon muna sila mamamalagi sa tiyahin niya. Isang araw ay naiwan raw siya sa bahay ng tiyahin niya dahil yung kapatid niya at ang bayaw niya ay pumunta sa niyuga nila. Habang nasa labas raw siya ay nagluto raw ang tiyahin niya at sobrang bango raw nito, kaya dali-dali raw siyang pumasok at pumunta agad sa kusina para matikman ang luto ng tiyahin niya. Pero nang pagdating niya doon ay ayaw siyang pakainin ng tiyahin niya dahil ipagluluto lang daw siya ng iba. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi siya pinapakain sa ninuluto nito. At pagkakinabukasan ay sumama na raw siya doon sa kuprahan nila. Habang naroon raw siya sa kuprahan nila ay biglang sumakit ang ulo niya, kaya napagdesisyonan raw niya na umuwi muna sa bahay ng tiyahin niya. At biglang tumaas ang lagnat niya at pagkakinabihan raw habang nakahiga raw siya ay may nakita raw siyang may parang sinulit na unting-unting bumaba galing sa bubungan at patungo ito sa kanya. Kaya napasigaw raw siya sa takot at dahil narinig ng kapatid niya ang sigaw niya, nagtakbuhan daw ito patungo sa kanya. At pagkakinabukasan raw ay napagdesisyonan niya ay umuwi muna. At pagkalipas raw ng 2 buwan ay bumalik raw siya sa probinsya nila. Nang pagkakinabihan raw habang nakahiga raw siya
ay nakaramdam raw siya ng pagkaalinsangan ng katawan niya. Kaya ang ginawa raw niya ay binuksan niya ang bintana para makapasok ang hangin. Ngunit nang papikit na sana ang mga mata niya, ay bigla siyang naalimpungatan dahil may biglang pumasok na pusang itim at singlaki raw ito ng aso. Dahil sa takot niya ay nagtago na lang raw siya sa kumot. Ilang sandali raw ay nawala naman ito. Pero paglipas na naman ng 3 araw, doon nangyari ang katakot-takot na hindi niya inaasahan. Habang nakahiga raw siya at binuksan na naman niya ang bintana dahil naiinitan na naman siya, hanggang nakatulog na lang siya. Ngunit pagdating raw ng alas 11 ng gabi ay nagising raw siya bigla at naalimpungatan dahil may naramdaman siya para bang may humawak sa paa niya. At nang nakita niya ito, ay isa raw itong matandang babae na napakapangit ng mukha nito at may 2 pangil na nakausli sa baba nito. At namukhaan raw niya ito na parang kamukha ng tiyahin niya. Kaya naisipan niyang isigaw ang pangalan ng tiyahin niya. Ilang sandali raw ay naging pusa raw na singlaki ng aso at tumalon ito palabas ng bintana. Doon niya napagtanto na ang tiyahin niya pala ay isang aswang. At pagkakinabukasan ay sinabi niya ito sa mga kapatid niya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan po ito mismo ng kapitbahay namin doon sa probinsya. Gumigising raw siya ng alas 3 ng madaling araw para magpakain ng kalabaw niya at sinisabay na rin niya ang pag-igib ng tubig sa balon. Sa probinsya kasi, yan na ang nakaugalian doon, na gumising ka talaga ng maaga. Nang matapos na niyang itali ang kalabaw niya, ay pupunta na raw siya agad sa balon. At habang naglalakad raw siya, ay napadaan raw siya malapit sa may puno ng mangga. Ay may napansin raw siya sa ibabaw ng puno ng mangga na gumagalaw at nakapagtataka raw dahil ay wala namang hangin. Kaya sinilip niya ito. Tumambad raw sa kanya ang isang kapre na napakapangit ng mukha at nanglilisik ang mga mata nito. Kaya napatakbo raw siya pabalik sa bahay nila at di na lang raw siya tumuloy sa pag-igib ng tubig at inantay na lang raw niya na sumikat ang araw. At may isa pa raw siyang karanasan na nakakatakot din. Gumising pa rin raw siya ng madaling araw para pakainin raw niya ang kalabaw niya. Nang papunta na raw siya doon sa pagkainan niya ng kalabaw niya, ay nakarinig daw siya ng boses ng isang kikik. Pero binaliwala lang niya ito dahil sanay na raw siya na makakarinig ng ganyan. Pero nang malapit na raw siya sa pupuntahan niya, ay kitang-kita raw niya sa 2 mga mata niya na dumapo ito sa puno ng sampalok. At habang tinatali raw niya ang kalabaw niya, ay nakarinig raw siya ng paggaspas sa may likuran niya. Kaya napatakbo raw siya nang wala sa sarili. Kaya naiwan ang kalabaw niya na hindi niya natali. At binalikan na lang raw niya ito pagkaumagahan. Nung may araw na, buti na lang daw ay nandun pa rin ang kalabaw niya at kumakain lang daw ito. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento. Ang pangalawa kong kwento, noong 15 years old pa raw, ang kaibigan ko
Nakasanayan na raw niya na matulog mag-isa sa pangalawang palapag ng bahay nila. Isang gabi raw ay nagising raw siya ng 1:30 ng madaling araw dahil nakarinig raw siya ng kalabog na nagmula sa bubungan ng bahay nila. Kaya napabangon raw siya at naalimpungatan at napatingin raw siya sa bintana. May nakita raw siyang isang babae na mataas ang buhok at napakapangit raw ng muka at may malaking pakpak at may mga pangil na nakausli sa mga baba nito at nanglilisik raw ang mga mata. Kaya tumindig raw ang mga balahibo niya sa buo niyang katawan at hindi raw siya makagalaw sa panahong iyon at natulala raw siya ng ilang segundo. Nang nakakilos na raw siya ay napatakbo raw siya patungo sa unang palapag ng bahay nila at pinaliwala lang raw niya ang pagbaba ng hagdanan nila at patungo raw siya sa kwarto ng nanay at tatay niya at kinatok raw niya ito ng malakas na para bang natataranta. Ng pagbukas ng nanay at tatay niya ay takang-taka raw ito sa kanya kung bakit parang takot na takot raw siya. Kaya sinabi niya ito sa tatay at nanay niya na may aswang sa bintana sa itaas ng bahay nila. Kaya pinuntahan agad ito ng tatay niya na may dalang itak. Ngunit nang pagdating daw ng tatay niya doon ay wala na ito at hindi raw niya makakalimutan ang karanasang iyon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po. Bago natin simulan ang aking kwento, dasal ko sana na nasa mabuti kayong kalagayan sa ang sulok ng mundo kayo naroroon. Karanasan po ito ng pinsan ko na si GC. Si GC ay naninirahan sa bukid na malapit lang din sa bukid namin. Wala na siyang mga magulang. Ang nanay niya ay kapatid ng tatay ko. Dahil wala na siyang mga magulang, ay mag-isa na lang siyang nakatira sa bahay nila. Kasi yung mga kapatid niya ay may mga asawa na at pagsasaka lang ang hanap buhay niya. At sa tuwing hapon ay lagi siyang pumupunta sa baryo para uminom ng tuba. Kaya minsan ay gabi na raw siya kung makauwi sa bahay nila. At may madaanan pa siyang isang maliit na ilog at maraming punong kahoy at mga talahiban. Isang hapon raw ay pumunta raw siya sa baryo nila para uminom ng tuba. At dahil marami-rami raw ang iniinom nila sa panahong yun, kaya nagabihan raw siya sa pag-uwi. Nang patawid na raw siya sa ilog, ay nakarinig raw siya ng boses ng wakwak. Alam niyo kasi, yung pinsan kong yun ay talagang napakakulit at lumalabas ang pagkahambog niya kung makainom siya ng alak. Sinigawan niya ang wakwak. Ang sabi niya, "Umalis ka nga. Alam mo bang nagugutom ako? Dahil hindi pa ako naghahaponan. Baka kakainin kita dyan." Iyan ang sabi ng pinsan ko. Tapos lumakad siya pauwi sa bahay nila. Nang nakarating na raw siya, ay kumain siya agad ng hapunan at pagkatapos ay humiga na. Ngunit ilang sandali ay kinalmot ng wakwak ang dingding ng bahay nila at galit na galit raw ito. At dahil sa takot niya, kinuha niya agad ang gasera
at sinindihan ito. Ngunit sa bawat sindi niya ay namamatay lang raw ito dahil raw parang inihipan ito ng wakwak. Kaya ang ginawa niya ay umupo na lang raw siya at hindi na lang daw siya umimik. At nagpaikot-ikot lang daw sa bahay nila ang wakwak at binangga ng binangga ang dingding nila. Kaya tumindig raw ang mga balahibo sa buo niyang katawan dahil sa takot niya. At umupo na lang raw siya sa gilid ng kwarto niya at nagdasal na lang raw siya sa panahong yun. At hindi raw siya nakatulog hanggang magdamag dahil yung wakwak ay hindi talaga umalis. Kaya simula raw noon, kung makakarinig raw siya ng wakwak na dumadaan sa bahay nila o sa daan man, ay hindi na raw niya ito pinapakailaman. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento. Ang kwentong ito ay karanasan po ito ng kuya ko. Nangangahoy raw sila ng mga kahoy para gawing panggatong at kasama niya ang mga kaibigan niya at mga pinsan namin. At hindi raw niya makakalimutan ang karanasan iyon. Mga nasa 4:30 raw ng hapon noon. Habang nangangahoy raw sila ay biglang sumigaw ang kaibigan niyang si Brian. Sabi ng kaibigan niya, "May humawak sa akin! May humawak sa akin!" Yan daw ang sabi ng kaibigan niya. At takot na takot raw ito. At kitang-kita raw ng kuya ko ang pagpumiglas sa kaibigan niyang si Brian na parang gustong makawala sa humawak sa kanya. Kaya nagtaka raw ang kuya ko dahil wala naman silang nakita na humawak sa kaibigan nilang si Brian. Kaya nilapitan nila ito at hinatak nila papalayo roon sa lugar na yun. At nagtakbuhan raw sila pauwi sa bahay namin na walang dalang mga kahoy. At sinabi nila ang nangyari sa tatay at nanay ko. Ang sabi ng tatay at nanay ko, bakit raw pumunta sila doon? Ibalitang balita na ang lugar na yun ay marami talagang nakatirang mga engkanto o elemento. Karanasan ko ito ng kaibigan ko. Isang araw ay pumunta siya sa bahay ng lula niya sa probinsya. At ang bahay ng lula niya ay nasa liblib ng lugar sa probinsya. Kaya matahimik at maraming punong kahoy at mga talahiban sa paligid. Isang gabi raw ay lumabas raw siya sa bahay ng lula niya para umihi. Nasa labas kasi ang CR ng bahay ng lula niya. Kaya dali-dali niyang kinuha ang gasira at pagkatapos ay pumunta na siya agad sa CR. Nang nakarating na raw siya sa loob ng CR ay nakarinig raw siya ng busis ng wakwak sa likuran ng CR. At ilang sandali pa ay namatay raw bigla ang gasira na dala niya na para bang inihipan ito. Dahil sa takot niya, dali-dali siyang lumabas sa CR. At nang pagkalabas raw niya ay tumambad sa kanyang harapan ang isang napakapangit na mukha. At hindi niya mawari kung ano ang itsura nito. At sobrang baho raw. Kaya napasigaw raw siya sa takot. At nagising raw bigla ang lula niya dahil sa mga sigaw niya. At dali-dali daw ito bumaba sa bahay at may dala-dalang itak. Ang sabi ng lula niya, "Anong nangyari sa iyo? Bakit nasa labas ka ng bahay?"
Ang sagot niya naman, naiihi kasi ako Lola, kaya pumunta ako sa CR. May narinig akong busis ng wakwak. At nang paglabas ko, ay nasa harapan ko na siya. Ang sagot naman ng lola niya, bakit ka kasi lumabas na mag-isa? At bakit hindi mo ako ginising? Para masamahan kita. Alam mo bang, maraming wakwak dito sa probinsya. Yan tuloy ang nangyari sa'yo. Kaya sa susunod, kung maiihi ka, ay pagsabihan mo ako para masamahan kita. Ang sagot niya naman, oo po Lola. Sasabihan na kita sa susunod. At simula raw noon, habang naiihi raw siya sa tuwing gabi, ay mapasama na raw siya sa kanyang lola. At hindi raw niya makakalimutan ang karasang iyon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nangyari ito sa taong 2017, sa buwan na kung saan malapit na ang pista. Pero bago pa sumapit ang pista, may nangyaring di ka nais-nais sa tropa ng kaibigan ko, sa kaibigan niyang babae. Kilalang mabunganga at napakadaldal ang kaibigan niya. Nang sumapit na ang dapit hapon, nagkaroon ng salo-salo malapit sa may plaza. Maraming tao at marami ding pagkain. Kain dito, kain dyan. Imbita dito, imbita doon. Mabubusog ka talaga sa daming pagkain na nakahanda. Ngunit ang hindi alam ng karamihan na may nakatagong lihim ang may-ari ng bahay. At hindi nila alam, at alam din naman ng iba, na nahawaan na ng pagkaaswang yung may-ari. Pero hindi lahat ay naniniwala. Kasi nga mabait at di mo talaga makitaan ng masama ang may-ari ng bahay. Napadaan ang tropa na babae ng kaibigan ko na tawagin natin sa pangalang Lina. At nakita niyang kumakain yung mga tropa niya. Kaya lumapit siya at nagsabing, "Hoy, ba't kayo kumakain sa bahay na yan? Hindi niyo ba alam na may lahing aswang ang may-ari sa bahay na yan?" Nagtawanan lang ang mga tropa niya. Ang sabi nito, "Ano ka ba, Lina? Hindi totoo yan. Wala na yan sa panahon ngayon. Sus, ano ka ba? Halika, kain tayo." Yun ang sabi ng kaibigan kong lalaki. Natawagin natin si Peter. Nung una ay nag-aalangan si Lina. Ngunit hindi niya napigilan na kumain. Dahil gutom din pala siya. Kaya agad siyang pumasok sa bahay at kumuha ng plato at nagsandok ng ulam at kanin. Ang hindi niya alam ay narinig pala siya ng may-ari ng bahay. Natawagin natin si Mang Isko. At sarap na sarap siyang kumain kasama ng mga tropa niya. Ang hindi niya alam, may nilagay na palang panghawa yung may-ari ng pagkain na hindi niya namalayan at napansin. Kaya kumain lang siya ng kumain hanggang nabusog na sila at nagpasalamat sa may-ari. "Maraming salamat po," sabi ni Peter sa may-ari, at nagpasalamat din yung tropa at nagkanya-kanya na sila sa pag-uwi kasi lumalalim na rin ang gabi. At nang nakauwi na si Lina sa bahay nila, ay humiga siya agad sa kama at nakatulog naman siya agad dahil sa sobrang busog niya. Nagising na lang raw siya nang nakaramdam siya ng pagkaalinsangan sa kanyang katawan. Para bang gusto nitong maligo para man lang maging maaliwalas yung pakiramdam niya. Nang mga bandang 11:00 ng gabi, habang nakahiga raw siya,
Nagtaka raw siya dahil ang pakiramdam niya na parang gusto na niyang lumipad, kasi nang pagtingala niya sa itaas ng bubungan nila ay nakita na raw niya ang langit na para bang tumagos yung paningin niya sa labas. Kaya nagtaka siya nang naramdaman na niyang parang may bumabara sa lalamunan niya. Agad niyang sinabi ito sa magulang niya kung ano ang nangyari sa katawan niya. Kaya ginising niya agad ang kanyang ina na si Lourdes at nagsabing, Nay, gumising ka, Nay, gumising ka. Ang sagot naman ng nanay niya, Anak, bakit? Anong nangyari sa'yo? Nay, yung lalamunan ko parang may nakabara at yung paningin ko ay tagos sa bubungan natin na para bang gusto ko nang lumipad. Ang sagot naman ng nanay niya, Saan ka ba nanggaling kanina? Ang sagot naman ni Lina, Doon po, sa bahay nila Mang Isko. Kumakain din kasi ang mga tropa ko doon kanina. Kaya kumain din ako, Nay. Ang sagot naman ng nanay niya, Ano? Nakalimutan mo na ba na aswang ang kamag-anak ni Mang Isko? Ang sagot naman ni Lina, Iwan ko talaga, Nay, kung bakit ako kumain doon kanina. Nay, parang gusto ko nang lumipad. Ang sagot naman ng nanay niya, Halika nga, sumama ka sa akin dahil pupunta tayo sa bahay nila Mang Isko. Puwang talaga yang si Mang Isko dahil hinawaan ka niya sa pagkaaswang niya. Kaya umalis agad sila sa bahay nila kasama ang kanyang ina. Sa may pinto sa bahay ni Mang Isko, kumatok agad ang nanay niya. Tao po. At walang sumasagot sa kanila. Kaya naggalit ang nanay niya at galit na galit ito. At nagmumura na ito. Minura ng minura ang bahay ni Mang Isko. Ang sabi pa ng nanay niya, Talagang sisirain ko ang pinto nyo kung ayaw mong lumabas dyan, Mang Isko. Gago ka, Mang Isko. Pati ang anak ko ay hinawaan mo sa pagkaswang mo. Kaya lumabas ka dahil sa tagain talaga kita. Sa sindak at sa pagwawala ng ina ni Lina, lumabas si Mang Isko at nagsabi, Yang kasing anak mo, masyadong maingay at pagkailamera. Pakisabihan mo na lang niyang anak mo na huwag na siyang maging sismusa. Nagsuri naman agad si Lina. Sorry po, Mang Isko, ang sabi nito, at lumapit agad si Mang Isko at inihipan ang kanyang ulo. Agad namang gumaan ang pakiramdam ni Lina at nagpasalamat. Ang sabi pa ng nanay ni Lina, Mang Isko, huwag ka naman dito manghawa ng pagkaaswang mo nang di ka mapirwisyo. At umalis agad ang mag-ina. Pero pagkakinabukasan nun ay laganap na ang mga sismis na aswang si Mang Isko. Pero ang iba ay hindi naniniwala dahil baka paninira lang ito, dahil sobrang mabait daw si Mang Isko. Kaya yung iba hindi naniniwala na aswang si Mang Isko. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento. Shared by Era 130. At maraming salamat po sa iyo, Era 130, sa pagbahagi mo ng kwento mo. Sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, subscribe na kayo at pindutin na rin ang notification bell. Maraming salamat po.